Maagang nagising si Don Federico Ramirez, isang 78 taong gulang na negosyante. Nakilala sa buong bansa dahil sa kanyang matagumpay na kumpanya sa agrikultura at kalakalan. Sa kabila ng kanyang edad, matalas pa rin ang kanyang isip at matatag ang kanyang tindig. Ngunit sa mga nakaraang buwan, may bumabagabag sa kanyang damdamin. Mula sa malaking bintana ng kanyang opisina sa ika-20 palapag ng gusali ng Ramirez Holdings, tahimik niyang pinagmamasdan ang unti-unting pagdami ng mga sasakyan sa lansangan. Marami ang umahanga sa kanyang tagumpay. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam ng kanyang pinagdaanan bago niya narating ang lahat ng ito. Lumaki si Don Federico sa isang maliit na baryo. Anak siya ng isang magsasaka na halos hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Bata pa lamang siya, ay natuto na siyang magbanat ng buto sa bukid. Madalas niyang marinig sa kanyang ama ang mga salitang, "Ang kahirapan ay hindi sumpa kung marunong kang magsikap." Dinala niya ang aral na iyon hanggang sa kanyang pagtanda. Sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at matalinong pagdedesisyon, nakapagpatayo siya ng negosyo na kalaunan ay naging isa sa pinakamalaki sa bansa. Ngunit ngayon, may kakaibang nangyayari. Sa kabila ng pagtaas ng mga proyekto at kliyente ng kumpanya, napapansin niyang pababa ng pababa ang kita nito. May mga numerong hindi nagtutugma. May mga perang nawawala ng walang malinaw na paliwanag. Isang araw, lumapit sa kanya ang isang pribadong auditor. "Don Federico," maingat nitong sabi, "may posibilidad pong may mga taong naglalaro sa pondo ng kumpanya." Nanahimik siya. Hindi siya kaagad nagalit. Sa halip, mas lalo siyang naging mapagmasid. Isa sa mga pinagtuunan niya ng pansin ay si Carlito, ang accounting manager ng kumpanya. Kilala itong masipag at magalang. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, napansin niyang madalas itong balisa. Hindi alam ng marami na may anak si Carlito na matagal nang may malubhang karamdaman. Halos maubos na ang kanyang ipon sa pagpapagamot. Unti-unti rin siyang nalulubog sa utang. May isa pang opisyal ng kumpanya na nagngangalang Rolando. Lumaki si Rolando sa hirap at matagal na pinangarap ang marangyang buhay. Bagaman magaling siya sa kanyang trabaho bilang operations head, unti-unti siyang nilamon ng inggit sa mga taong mas mayaman kaysa sa kanya. Para sa kanya, mabagal ang tagumpay kung puro sipag lamang ang aasahan. Samantala, si Rene, ang procurement officer, ay dating simpleng empleyado lamang na may mabuting reputasyon. Ngunit nang magsimulang kumita ng malaki, nasanay siya sa mamahaling sasakyan, mga bakasyon at pati na rin mga luho. Hindi niya namalayang naging alipin na siya ng material na bagay. Sa lahat ng taong nakapaligid kay Don Federico, iisa lamang ang lubos niyang pinagkakatiwalaan. Si Samuel. 28 taong gulang lamang si Samuel at nagsisilbing personal assistant niya. Ulila na ito at pinalaki ng kanyang lola. Mula pagkabata ay natuton siyang mamuhay ng marangal kahit kapos sa pera. Hindi man siya mayaman, pero dala niya ang bagay na mas mahalaga kaysa sa salapi. Ito ay ang katapatan. Kinagabihan, habang nag-iisa sa kanyang opisina, muling tinignan ni Don Federico ang mga dokumentong nagpapatunay na may anomalya sa kumpanya. Dahan-dahan niyang isinara ang folder. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. "Kung sino man ang gumagawa nito," mahina niyang bulong, "hindi siya basta-basta aamin." Maya-maya ay tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang matandang lalaki ang nakatingin pabalik sa kanya. At doon niya naisip ang isang plano. Isang planong maaaring sumira sa kanyang reputasyon, ngunit maglalantad sa katotohanan. Magpapanggap siyang may Alzheimer's disease. Hayaan niyang isipin ang lahat na unti-unti nang nawawala ang kanyang alaala. At sa oras na maniwala ang mga tao na mahina na siya, lalabas ang kanilang tunay na kulay. Sa gabing iyon,
nagsimula ang pinakamahirap na papel na gagampanan ni Don Federico. Ang magpanggap na wala nang naaalala upang matuklasan kung sino ang tunay na nagtataksil sa kanya. Makalipas ang isang linggo, nagulat ang buong kumpanya sa balitang kumalat mula sa opisina ni Don Federico. Ayon sa opisyal na pahayag ng pamilya, nakaranas umano ang matandang negosyante ng mga sintomas ng Alzheimer's disease. Bagaman nasa maayos pa siyang kalagayan, may mga pagkakataong nakakalimot na siya ng mga pangalan, lugar, at maging ng ilang mahalagang detalye patungkol sa negosyo. Parang bomba ang balitang iyon. Maraming empleyado ang nalungkot. Ang iba naman ay nag-aalala sa magiging kinabukasan ng kumpanya. Ngunit walang nakakaalam na bahagi lamang iyon ng plano ni Don Federico. Sa loob ng kanyang opisina, sinimulan niyang gampanan ang kanyang papel. Isang umaga, dumalo siya sa regular na pagpupulong ng mga opisyal ng kumpanya. "Magandang umaga po, Don Federico," bati ni Samuel habang inaayos ang mga dokumento sa mesa. Napatikin si Don Federico sa kanya at kunwari nag-isip. "Pasensya ka na, iho. Ano nga ulit ang pangalan mo?" Nagkatinginan ang mga nasa silid. Ngumiti si Samuel. "Samuel po, sir." Oo. Samuel." Napansin ni Don Federico ang refleksyon ni na Carlito, Rolando at Rene. Kitang-kita niya ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Sa mga sumunod na araw, mas lalo niyang pinalalim ang kanyang pagpapanggap. May mga pagkakataon kunwari nakakalimutan niya ang mga numero ng kontrata. Minsan naman ay nagtatanong siya ng paulit-ulit patungkol sa mga bagay na alam naman niyang kabisado niya. Unti-unting naniwala ang lahat. Isang hapon, habang nasa pantry ang ilang empleyado, nag-uusap-usap sila. "Nakakalungkot talaga si Don Federico," sabi ng isa. "Oo nga eh, ang talas pa naman ang isip niya noon." "Hindi siguro magtatagal, kailangan na niyang magretiro." Sa isang sulok, tahimik lamang na nakikinig si Rolando, ngunit sa kanyang isip, may ibang bagay na umiikot. Habang lumalala ang paniniwala ng lahat na humihina na ang matandang negosyante, lalo namang lumalaki ang pagnanasa niyang makakuha ng kapangyarihan. Matagal na niyang iniisip kung siya ang mamumuno sa kumpanya. Kung sakali kasi, ay mas mabilis siyang yayaman. Hindi niya alam na naririnig ng kanyang konsensya ang paalala ng kanyang yumaong ama noon. "Anak, huwag mong hayaang lamunin ka ng inggit." Ngunit matagal nang bingi si Rolando sa mga ganoong paalala. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, nakaupo si Carlito sa tabi ng kama ng kanyang anak sa ospital. Payat ang bata at may nakakabit na iba't ibang mga aparato. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Sa bawat tunog ng makina, lalo siyang kinakabahan. Lumalaki ang gastusin. Lumalaki rin ang kanyang mga utang. Napayuko siya. Minsan ay naisip niyang gumawa ng mga bagay na alam niyang mali upang maligtas lamang ang kanyang anak. Hindi niya namamalayan na unti-unti na siyang nahuhulog sa isang madilim na landas. Samantala, si Rene naman ay abala sa pagbabayad ng kanyang mga utang sa credit card. Ang dati niyang simpleng pamumuhay ay napalitan ng magagarang sasakyan, mamahaling mga relo, at walang katapusang luho. Kahit malaki ang kanyang sahod, hindi na yun sapat. Palagi siyang may nahabol na bagong bagay. Palaging may kulang. At dahil doon, naging madali para sa kanya ang gumawa ng mga desisyong dati niyang kinamumuhian. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling tapat si Samuel. Tuwing umaga ay sinasamahan niya si Don Federico. Pinapakain, inaasikaso, at iginagalang. Hindi dahil siya ang may-ari ng kumpanya, kung hindi dahil nakikita niya rito ang isang mabuting tao na minsang tumulong sa kanya noong wala siyang ibang malapitan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may napapansin si Don Federico. Kapag nasa harapan niya sina Carlito, Rolando at Rene, magalang ang mga ito. Ngunit kapag akala nilang wala siyang naiintindihan, iba ang kanilang mga tingin. Iba ang kanilang mga kilos. Isang gabi,
Matapos ang trabaho, nagpanggap si Don Federico na natutulog sa kanyang pribadong opisina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Maya-maya ay may mga boses siyang narinig, mga boses na pamilyar sa kanya. Sina Carlito, Rolando, at Rene. Tahimik siyang nakinig. Hindi niya na alam ang nangyayari, bulong ni Rolando. Tama ka, sagot ni Rene. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon. Napalunok si Carlito. Anong plano natin? Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay nagsalita si Rolando. Panahon na para makinabang naman tayo. At sa mga salitang iyon, nagsimulang mabuo sa isip ni Don Federico ang larawan ng pagtataksil na matagal na niyang hinahanap. Mula nang marinig ni Don Federico ang lihim na pag-uusap ni Carlito, Rolando at Rene, lalo siyang naging maingat sa bawat kilos niya. Hindi niya maaaring ipahalata na malinaw pa rin ang kanyang isip. Isang maling hakbang lamang at maaaring maglaho ang pagkakataong mahuli niya ang mga taong sumisira sa kumpanyang buong buhay niyang itinayo. Kinabukasan, maaga siyang dumating sa opisina kasama si Samuel. Magandang umaga po, Don Federico. Magalang nabati ng binata. Ngumiti ang matanda. Magandang umaga rin sa'yo, Samuel. Tama ba? Bahagyang natawa si Samuel. Opo, sir. Sa loob-loob niya, nasasaktan siyang makita ang tila pagkalito ng matanda. Hindi niya alam na isa lamang itong palabas. Makalipas ang ilang minuto, dumating sina Carlito, Rolando, at Rene. Katulad ng dati, magalang silang bumati. Kamusta po kayo, Don Federico? Tanong ni Carlito. Maayos naman. Ikaw nga pala. Ano ulit ang pangalan mo? Sagot ng matanda. Mabilis na nagkatinginan ng tatlo. Lalong tumibay ang kanilang paniniwalang wala nang kakayahang mamuno ang kanilang amo. Carlito po. Magalang nitong sagot. Oo. Carlito. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti ay may lihim na balak na hindi alam ng karamihan. Sa mga sumunod na araw, madalas makita ang tatlo na magkakasama sa mga pribadong pagpupulong. Kapag may nagtatanong, sinasabi nilang patungkol lamang iyon sa operasyon ng kumpanya. Ngunit ang totoo, unti-unti nilang inililipat ang ilang pondo sa mga account na mahirap matunton. Pinakamalaki ang papel ni Rolando sa plano. Siya kasi ang nagbibigay ng direksyon. Matagal na niyang pinapangarap na magkaroon ng kapangyarihan katulad ng kay Don Federico. Para sa kanya, sayang lamang ang yaman kung hindi niya ito magagamit para sa sariling ambisyon. Si Rene naman, ang nag-aasikaso ng mga transaksyon. Sa bawat perma at dokumentong kanyang minamanipula, lalo siyang kinakain ng takot. May mga gabing hindi siya makatulog. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang kanyang marangyang pamumuhay, pinipili niyang patahimikin ang kanyang konsensya. Si Carlito ang pinakamadalas na mag-atubili. Sa tuwing nakikita niya ang larawan ng kanyang anak sa kanyang mesa, nakakaramdam siya ng guilt. Alam niyang mali ang kanilang ginagawa, ngunit sa isip niya, wala na siyang ibang paraan upang babayaran ang gastusin sa ospital. Samantala, patuloy namang ginagawa ni Samuel ang kanyang tungkulin. Hindi niya napapansin na marami ng lihim na nagaganap sa paligid niya. Para sa kanya, mas mahalaga ang pag-aalaga kay Don Federico kesa ang pakikisali sa politika ng kumpanya. Isang gabi, habang inaayos niya ang mga dokumentong iniwan sa conference room, may isang folder ang aksidenteng nahulog mula sa mesa. Napakunot noo siya. Hindi niya ito kaagad pinansin. Ngunit nang makita niya ang ilang detalye sa loob, bigla siyang natigilan. May mga numero, may mga account, at may mga lagdang hindi pamilyar sa kanya. Habang pinabasa niya ang laman ng dokumento, lalo siyang kinakabahan. Parang merong mali. Napakalaki ng halagang nakasaad sa mga transaksyon. At higit sa lahat, tila walang opisyal na record ang mga ito sa sistem ng kumpanya. Mabilis niyang isinara ang folder nang makarinig siya ng mga yabag sa labas. Napasulyap siya sa pintuan. Wala namang tao, ngunit hindi nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Kinabukasan, habang pinagmamasdan niya si Don Federico na tahimik na umiinom ng kape,
Gusto niya nang magsalita. Gusto niyang sabihin ang kanyang natuklasan. Ngunit nagdadalawang isip siya. Paano kung nagkakamali lamang siya? Paano kung mapahamak siya? Tahimik niyang ibinulsa ang isang kopya ng dokumento. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit isang bagay ang sigurado. May malaking lihim na nagtatago sa loob ng kumpanya. At habang patuloy na nagpapanggap si Don Federico na walang maalala, unti-unti namang lumalapit ang katotohanan. Isang katotohanang maaaring magpabagsak sa mga taong matagal niyang pinagkatiwalaan. Lumipas ang ilang linggo at lalong tumibay ang paniniwala ng lahat na mabilis nang lumalala ang kondisyon ni Don Federico. Madalas siyang makita sa opisina na tila nalilito. Paulit-ulit ang mga tanong at kung minsan ay hindi na raw nakikilala ang ilang matatagal ng empleyado. Ngunit sa likod ng kanyang pagpapanggap, malinaw niyang nakikita ang unti-unting pagbagsak ng moralidad ng mga taong minsan niyang pinagkatiwalaan. Habang lumalalim ang kanilang katiwalian, lumalaki rin ang perang napupunta kina Rolando, Rene at Carlito. Si Rolando ang pinakaunang nagbago. Dati, simple lamang ang kanyang sasakyan. Ngunit ngayon ay dumating siya sa opisina sakay ng isang mamahaling sasakyang ikinamangha ng mga empleyado. Parang lumaki ata ang kita mo, sir, ah. Biro ng isa. Ngumiti lamang siya. Pinaghirapan ko yan. Ngunit alam niyang hindi lahat ng perang iyon ay bunga ng kanyang pagsisikap. Sa kanyang isip, wala na siyang pakialam. Masarap ang pakiramdam ng kapangyarihan. Masarap ang pakiramdam ng pagkakaroon ng lahat ng bagay na minsan ay hanggang pangarap lamang niya. Samantala, si Rene ay lalo namang nalulong sa marangyang pamumuhay. Halos linggo-linggo siyang nasa mga mamahaling restaurant, resort at casino kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit habang tumatagal, lalo rin siyang nagiging balisa. Tuwing may tatawag mula sa hindi kilalang numero, talaga namang kinakabahan siya. Tuwing may biglaang pagpupulong, natatakot siyang baka matuklasan na ang kanilang ginagawa. Ang perang dating nagbibigay sa kanya ng kasiyahan ay siya na ring dahilan ng kanyang mga bangungot. Sa kanilang tatlo, si Carlito ang pinakamatinding pinapahirapan ng konsensya. Isang gabi, matapos niyang dalawin ang kanyang anak sa ospital, umupo siya sa chapel ng pagamutan. Tahimik niyang pinagmasdan ng mga kandilang nakasindi. Naalala niya ang mga panahong nagsimula siya bilang simpleng empleyado. Proud siya noon sa kanyang trabaho. Proud siyang marangal ang kanyang kinikita. Ngunit ngayon, hindi niya na halos matignan ng sarili sa salamin. Patawad. Mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung kanino siya humingi ng tawad. Sa Diyos ba? Sa kanyang anak? O sa kanyang sarili? Habang lumalaki ang perang kanilang nakukuha, nagsimula namang lumitaw ang unang bitak sa kanilang samahan. Isang gabi, nagkita-kita silang tatlo sa isang pribadong lugar. Hindi patas ang hatian, reklamo na Rene. Anong hindi patas? Sagot naman ni Rolando. Ako ang gumagawa ng karamihan sa dokumento. Pero ako naman ang nagpaplano ng lahat. Mariing sagot ni Rolando. Tahimik lamang si Carlito habang pinapanood silang nagtatalo. Unti-unting nawawala ang tiwala nila sa isa't isa. Ang grupong binuo ng kasakiman ay nagsisimula na ring sirain ang kasakiman. Samantala, si Samuel ay hindi mapakali. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga dokumentong nakita niya. Habang masinusuri niya ang mga iyon, mas malinaw niyang nakikita ang irregularidad sa mga transaksyon. Isang gabi, nagpasya siyang mag-imbestiga ng mag-isa. Tahimik siyang bumalik sa opisina matapos ang oras ng trabaho. Sa tulong ng ilang record na kanyang na-access, natuklasan niya ang sunod-sunod na paglilipat ng mga malalaking halaga ng pera sa mga kumpanyang hindi naman konektado sa Ramirez Holdings. Nang makita niya ang mga pangalan ng mga taong may pahintulot doon sa may transaksyon na iyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil naroon ang pangalan ni Rolando, Rene at Carlito. Napaupo siya sa kanyang kinauupuan. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi na ito simpleng hinala. May matibay na siyang ebidensya. Ngunit kasabay ng kanyang natuklasan
ay ang matinding takot. Alam niyang mapanganib ang kanyang nalalaman. Maaaring mawalan siya ng trabaho. Mas malala pa, maaari siyang patahimikan ng mga taong sangkot dito. Ngunit habang nakatitig siya sa mga dokumento, naalala niya ang mga pagkakataong tinulungan siya ni Don Federico noong walang-wala siya. Naalala niya ang tiwalang ibinigay ng matanda sa kanya at doon siya nakapagpasya. Mahigpit niyang hinawakan ang folder na naglalaman ng mga ebidensya. Hindi na siya uurong. Dahil sa gabing iyon, hawak na ni Samuel ang katotohanang kayang magpabagsak sa 3 taksil. At hindi niya alam na malapit na ring matapos ang pinakamalaking palabas na ginagampanan ni Don Federico. Makalipas ang ilang araw matapos matuklasan ni Samuel ang mga ebidensya, lalo pang naging tensyonado ang sitwasyon sa loob ng Ramirez Holdings. Patuloy na nagpapanggap si Don Federico na mas lumalala ang kanyang kondisyon. Minsan ay tila hindi niya naaalala kung anong taon na. May mga pagkakataong ring hindi niya kunwari makilala ang ilang matataas na opisyal ng kumpanya. Sa bawat araw na lumilipas, lalo namang nagiging kampante sina Rolando, Rene, at Carlito. Para sa kanila, tapos na ang panahon ni Don Federico. Hindi na nila ito nakikitang banta. Isang umaga, nagdaos ng pagpupulong ang board directors. Naroon ang mga pangunahing opisyal ng kumpanya. Habang nagsasalita ang isa sa mga direktor, kunwari nakatulog si Don Federico sa kanyang upuan. Nagkatinginan ng ilan. May mga naawa, may mga nalungkot. Ngunit sa kabilang dulo ng mesa, bahagyang napangiti si Rolando. Sa isip niya, malapit na niyang makuha ang kapangyarihang matagal na niyang pinapangarap. Pagkatapos ng pulong, lihim na nakita sina Rolando, Rene at Carlito. "Panahon na," sabi ni Rolando. "Anong susunod nating hakbang?" tanong na Rene. "Ililipat natin ang kontrol ng kumpanya. Kapag nangyari yon, wala nang makakapigil sa atin." Tahimik si Carlito. Hindi tulad ng dalawa, wala siyang maramdamang saya. Sa halip, lalo siyang binabagabag ng kanyang konsensya. "Sigurado ba tayo rito?" tanong niya. Mabilis siyang nilingon na Rolando. "Bakit? Ngayon ka pa ba atras?" "Hindi yun ang ibig kong sabihin. Saka huwag kang mag-alala. Kung hindi naman dahil sa atin matagal nang nalugi ang kumpanya." Dagdag naman na Rene. Alam ni Carlito na hindi yun totoo, ngunit wala siyang naisagot. Sa kabilang banda, nakikipaglaban rin si Samuel sa sarili niyang takot. Maraming beses niyang pinag-isipang ibigay agad kay Don Federico ang lahat ng ebidensya. Ngunit natatakot siyang magkamali. Paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung masira lamang ang lahat? Ngunit isang gabi, habang inaayos niya ang mga papeles sa bahay ng matanda, may napansin siya. Tahimik na nakaupo si Don Federico sa kanyang hardin. Nakatingin ito sa kalangitan. "Sir?" mahina niyang tawag. Lumapit siya. May kung anong bigat sa kanyang dibdib. "May gusto po sana akong sabihin." Dahan-dahang tumingin sa kanya ang matanda. Nagkunwari pa rin itong nalilito. Ngunit nang ilabas ni Samuel ang folder ng mga ebidensya, may kakaibang kislap na lumitaw sa kanyang mga mata. Isa-isang inilapag ni Samuel ang mga dokumento, mga record ng transaksyon, mga peking kontrata, mga bank transfer. Lahat ng kailangan upang mapatunayan ang katiwalian. Tahimik lamang na nakinig si Don Federico. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, marahan niyang hinawakan ang balikat ng binata. "Salamat, Samuel." Natigilan ang binata. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, malinaw at matatag ang boses ng matanda. Parang walang sakit, parang walang Alzheimer's. Nanlaki ang mga mata ni Samuel. "Sir?" ngumiti si Don Federico. "Matagal ko nang alam na may mali sa loob ng kumpanya." At doon niya isiniwalat ang buong plano. Ikinuwento niya kung papaano niyang pinag-aralan ang bawat kilos ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Kung papaano niyang sinadya ang bawat pagkukunwari. Kung papaano niyang hinintay na lumabas ang tunay nilang kulay. Napaupo si Samuel. Hindi siya makapaniwala. Ngunit higit sa lahat, mas lalo niyang hinangaan ang matandang negosyante. Kinabukasan,
inanunsyo ang isang espesyal na pagpupulong ng buong kumpanya. Lahat ng direktor, stockholder at pangunahing opisyal ay kailangang dumalo. Masayang-masaya sina Rolando at Rene. Para sa kanila, yun ang araw ng kanilang tagumpay. Kahit si Carlito ay naniwalang wala nang makakapigil sa kanilang plano. Hindi nila alam na may ibang naghihintay sa kanila. Habang papalapit ang araw ng pagpupulong, tahimik na inihanda ni Don Federico ang lahat ng ebidensya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya natakot dahil alam niyang darating na ang sandaling haharapin ng bawat isa ang bunga ng kanilang mga ginawa. At sa araw na yon, mabubunyag ang buong katotohanan sa harap ng lahat. Dumating ang araw ng espesyal na pagpupulong. Maaga pa lamang ay puno na ng mga tao ang pinakamalaking conference hall ng Ramirez Holdings. Naroon ang mga direktor, stockholder, department heads at iba pang mahalagang tao sa kumpanya. Lahat ay naghihintay ng magiging anunsyo patungkol sa kinabukasan ng negosyo. Sa harapan ng silid, nakaupo si Don Federico sa kanyang wheelchair. Tahimik lamang siya, habang pinagmamasdan ng mga taong minsang naging bahagi ng kanyang tagumpay. Sa kabilang panig naman ay nakaupo sina Rolando, Rene at Carlito. Hindi maitago ni Rolando ang kanyang pananabik. Sa isip niya, ilang oras na lamang at tuluyan na niyang makukuha ang kontrol ng kumpanyang matagal na niyang inaasam-asam. Tumayo ang isa sa mga direktor. Mga Ginoo at Ginang, narito tayo ngayon upang talakayin ang pamamahala ng kumpanya dahil sa lumalalang kondisyon ni Don Federico. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa buong silid. Maya-maya ay tumayo si Rolando. Sa ngalan ng management team, handa kaming ipagpatuloy ang magandang nasimulan ni Don Federico. Maraming tumango. Mukhang maayos ang kanyang pagsasalita. Mukhang tapat. Mukhang karapat-dapat. Ngunit biglang may boses na sumingit. Talaga ba? Natahimik ang buong silid. Dahan-dahang tumayo si Don Federico. Nagulat ang lahat. Lalong nagulat sina Rolando, Rene at Carlito. Matatag ang kanyang tindig. Malinaw ang kanyang mga mata. At higit sa lahat, wala ni katiting na pagkalito sa kanyang muka. Don Federico? Nauutal na sambit na Rene. Tahimik nang ngumiti ang matanda. Matagal ko kayong pinagmasdan. Parang huminto ang oras. Unti-unting namutla sina Rolando at Rene. Maging si Carlito ay napayuko. Tumango si Don Federico kay Samuel na agad na lumapit dala ang isang projector at ilang folder. Marahil nagtataka kayo kung bakit malinaw pa rin ang isip ko. Ilang segundo siyang tumigil. Dahil hindi ako kailanman nagkaroon ng Alzheimer's disease. Nagulantang ang buong silid. Nagkaroon ng malakas na bulungan. Ang ilan na hindi makapaniwala. Ang iba naman ay napatayo sa kanilang kinauupuan. Isa-isang ipinakita ni Samuel ang mga dokumento doon sa may malaking screen. Mga peking kontrata, mga ilegal na paglilipat ng pondo, mga bank records, at mga lagda ng mga taong responsable sa lahat. Sina Rolando, Rene, at Carlito. Sila ang nasa likod ng pagkawala ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya. Parang kidlat na tumama ang mga salitang iyon. Hindi totoo yan, sigaw ni Rolando. Ngunit bago pa siya makapagsalitang muli, lumabas sa screen ang sunod-sunod na ebidensya. Hindi na siya makatanggi pa. Nanghina si Rene at napaupo. Tuluyan namang bumagsak ang depensa ni Carlito. Tumulo ang kanyang mga luha. Patawad po, nanginginig niyang sabi. Lumingon siya kay Don Federico. Patawad po. Nagsimula lang naman po ako dahil gusto ko pong mailigtas ang anak ko. Pero habang tumatagal, lalo akong nalunod sa mali. Tahimik na nakinig ang matanda. Hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Sadyang nalungkot lamang siya. May mga pagsubok na dumarating sa buhay, sabi niya. Ngunit hindi dahilan ng problema upang ipagpalit natin ang ating dangal. Napayuko si Carlito.
Samantala, sina Rolando at Rene naman ay agad na inaresto matapos isumite ng kumpanya ang mga ebidensya sa mga otoridad. Habang inilalabas sila ng mga gwardiya, wala nang natira sa kanilang dating kumpiyansa. Ang mga pangarap nilang yumaman ng mabilis ang siya ring naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Pagkaraan ng ilang linggo, nagsimulang bumangon muli ang kumpanya. Sa isang simpleng seremonya, tinawag ni Don Federico si Samuel sa harapan ng lahat. "Marami ang matatalino," sabi niya. "Marami ang magagaling. Ngunit kakaunti ang tunay na tapat." Tahimik na nakinig ang lahat. "Samuel, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pangangasiwa ng kumpanyang ito." Nanlaki ang mga mata ng binata. Sir, hindi po ako karapat-dapat," ngumiti si Don Federico. "Ang katapatan ng dahilan kung bakit ka karapat-dapat." Napaluha si Samuel. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang may taong lubos na nagtiwala sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Don Federico ang paglubog ng araw mula sa kanyang opisina, napangiti siya, hindi dahil nanalo siya sa laban ng mga taksil, kung hindi dahil napatunayan niyang may mga taong nananatiling mabuti kahit walang nakatingin. At bago siya tuluyang umalis sa opisina, mahina niyang sinabi ang mga salitang magsisilbing huling aral ng kanyang buhay. "Madaling maging mabait sa taong malakas at makapangyarihan. Ngunit ang tunay na pagkatao ay lumalabas kapag akala mo ay wala nang maibibigay ang taong nasa harapan mo." At doon, nagtapos ang kwento ni Don Federico, isang matandang nagpanggap na nakakalimot, upang maalala ng lahat ang kahalagahan ng katapatan, dangal at tiwala. Makalipas ang ilang taon, lalo pang lumago ang Ramirez Holdings sa ilalim ng mahusay at tapat na pamumuno ni Samuel. Hindi niya kinalimutan ang mga aral na natutunan niya kay Don Federico, na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kung hindi sa integridad at mabuting puso. Si Carlito naman ay nagsikap na ituwid ang kanyang mga pagkakamali. Sa tulong ng mga taong handang magbigay ng pangalawang pagkakataon, muli niyang binuo ang kanyang buhay at mas naging mabuting ama sa kanyang anak. Samantala, sina Rolando at Rene ay nagsilbing paalala sa marami na ang kasakiman at pandaraya ay may kapalit na mabigat na kaparusahan. At kahit pumanaw na si Don Federico pagkalipas ng ilang panahon, nanatili sa puso ng kanyang mga empleyado ang kanyang huling aral. "Ang katapatan ay kayamanang hindi mananakaw ni numan, at ang mabuting pangalan ay higit na mahalaga kesa sa anumang kayamanan sa mundo." Ang tunay na kayamanan ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pera, ari-arian, o kapangyarihan, kung hindi sa kanyang katapatan, integridad, at mabuting pagkatao. Maaaring makuha ang tagumpay sa maling paraan, ngunit hindi ito magtatagal at kadalasang nauuwi lamang sa kapahamakan. Sa kabilang banda, ang taong nananatiling tapat kahit nahaharap sa matinding pagsubok ay nagkakamit ng tiwala, respeto at tunay na tagumpay sa buhay. Ang pera ay maaaring mawala at muling kitain, ngunit ang dangal at tiwala ay minsan lamang makukuha, kaya piliing maging tapat sa lahat ng pagkakataon. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.